Good evening po sa lahat. Magandang gabi po sa lahat ng naka-tune in dito sa Abu Dhabi Live and Encouragement po. Nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon dahil muli po ako ay binigyan ng pagkakataon na makapag-share po muli ng kanyang mga salita. At sana po is mapukaw po ang lahat ng mga nakikinig sa gawaing ito. Tayo po muna ay manalangin. Diyos naming Ama, salamat po Panginoon sa gabing ito Panginoon. Salamat sa pagkakataon na muli Panginoon na binigyan mo ako ng opportunity Panginoon na makapag-share ng iyong mga salita. At sa mga nakikinig Panginoon na ikaw po gisingin mo po Panginoon ang mga natutulog nilang mga isipan, puso, kanilang kaluluwa Panginoon, na alam namin Panginoon na ikaw Panginoon ang kikilos sa kanilang mga buhay Panginoon. Lord, Panginoon, ikaw rin po Panginoon ang kumilos sa gawain ito Panginoon, na ikaw ang magbigay sa amin Panginoon. Gabayan mo po ako Panginoon sa bawat sasabihin ko. Alam ko po Panginoon na yung will mo po Panginoon ang masunod Panginoon Lord God. Kaya Lord, marami pong salamat Panginoon, sa pangalan po ni Jesus, in Jesus name. Amen. Amen. Muli po is magandang gabi po. Buksan po natin ang ating Bible sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18. Basahin ko po. Rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Naniniwala po ako mga kapatid na ang patuloy po ng pagbibigay daan yung pagpapasalamat po natin sa ating Panginoon. Ang Panginoon po kasi is, alam ko po ang Panginoon is may itinuturo po sa akin ngayong gabi sa mga bagay na kung saan po ang pagbibigay natin ng pagpapasalamat, kung saan po natin na ibigay po natin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. We should give thanks in all circumstances. Ang sabi nga po sa mga kapatid, ang sinabi nga po sa ating binasa, yung 1 Thessalonians, in everything give thanks. Magpasalamat po tayo sa Panginoon sa bawat nangyayari sa buhay po natin. Amen po. At hindi po ito hindi po ito nagiging question kagaya ng ating mga pinagdadaanan sa ating mga shortcomings, mga problema, mga pagsubok, yung testing and trials po sa buhay natin. Alam po natin na kailangan po natin na hindi naman po ibibigay ng Panginoon yung mga bagay na kailangan po nating malampasan, kasi kailangan po natin ipagpasalamat ito sa lahat po nangyayari sa buhay po natin. Dahil nga po yan po ay patuloy po nating dapat ilagay po natin sa ating mga buhay na meron po tayong pagpapasalamat na ibinibigay sa ating Panginoon. Hindi lang po yan mga kapatid, na hindi lang po pagpapasalamat po sa mga bagay na nangyayari na mabuti Panginoon, na mabuti, nang alam po ng Panginoon yung kung ano yung nasa sa puso natin. At isa po din dito is ang pagpapasalamat po ng bawat isa is yung alam po na yung kalooban po ng Panginoon. Ang bawat isa po sa atin is ang Panginoon ay meron po sa aking kalooban, meron din po yung will ng Panginoon sa akin, yung will ng Panginoon sa iyo, at yung pong will ng Panginoon ng bawat isa sa atin. Lahat po ito ay magaganap, ito po ay ang mga pagpapala talaga na ibinibigay po ng Panginoon ng makapangyarihan at nakakakilos po tayo sa bawat isa sa atin na makapagpasalamat po sa ating Panginoon. Buksan po natin ang ating Bible sa Ephesians chapter 5 verse 20. Give thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Ibigay po natin yung pasasalamat, mga kapatid. Ibigay po natin kung ano yung kailangan na pasasalamat na kailangan ng ating Panginoon. Praise God po, kasi talagang napakabuti po ng Panginoon sa buhay po natin, dahil talagang
kahit po anong nangyayari sa ating mga buhay, is talagang alam ng Panginoon na yung alam na po ng Panginoon yung mga bagay na talagang kailangan natin ipagpasalamat. May mga rason po tayo, may rason po tayo na minsan is yung pong pagpapasalamat po natin sa Panginoon is magkaroon po tayo na talagang willing po tayo na bukal sa puso yung pagpapasalamat natin, na hindi lang po tayo, kaya lang tayo is magpapasalamat is dahil lang po sa may nangyari sa buhay po natin. So every time po, araw-araw po, bawat oras, at kahit saan lugar po tayo naroroon, is pwede po tayo magpasalamat sa Panginoon. Kaya nga rin po, ang sabi din po sa 2 Timothy chapter 3, verses 1 to 5, "But know this is the last day, perilous times will come. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy." Nakita po natin sa salita ng Panginoon sa huling kapanahunan po na hindi na marunong magpasalamat. Ang mga tao po hindi na po marunong magpasalamat sa Panginoon. Marami nang hindi rin po na kumikilala sa ginagawa na kabutihan ng Panginoon sa atin. Ang buhay po ng bawat isa is talagang kailangan po talagang sa mga nangyayari sa buhay natin is kailangan po natin magpasalamat. At ang kalooban po ng Panginoon is talagang kailangan po talagang minsan po alam naman po natin yung kung ano yung will ng Panginoon sa buhay po natin eh. Tayo lang po yung minsan is talagang tayo lang po yung lumalayo sa Panginoon. Tayo lang po yung talagang kumbaga sa ano po is andyan na po ang Panginoon eh, pero tayo pa rin po yung umiiwas kung ano man po yung magandang nangyayari sa buhay natin. Minsan po maganda na yung nangyayari kasi kalooban ng Panginoon, pero ang nangyayari po is tayo po is paiwas po tayo dahil yun po yung may binibigay po sa atin, may binibigay na rema, binibigay na revelation po sa atin, pero minsan tayo po yung palayo sa buhay po sa alam ng Panginoon na yung kung paano po gawin ng Panginoon sa buhay po natin, na tuwal po na lagi ko sinasabi na andyan na eh, naroroon na po tayo eh. Pero minsan palayo po tayo kasi ang nangyayari nga po is meron po nagiging iba po yung andyan po yung hatak ng kaaway, na minsan po yung kaaway po talaga is talagang minsan kung hindi mo paglalabanan talagang mahahatak ka. Amen po. Then sa verse 3, yung pong unloving, unforgiving, slanders, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure than lovers of God, having the form of godliness, but denying its power, and from such people turn away. Ito po yung mga bagay na kaganapang nangyayari. So, nangyayari noon at kahit po hanggang ngayon talaga po is nangyayari sa ating mga buhay. Sa ating po mga buhay na yung kapanahunan po talaga ngayon is talagang nangyayari po yung yan po, nasa Bible po talaga na talaga tayo po is nakakagawa ng mga bagay na hindi po naman kalooban talaga ng Panginoon. Tulad po, wag po nating alalahanin po natin yung pong mga napakahalagang paalaala ng ating Panginoon. Wag po tayong magkaroon ng unthankful attitude bilang mga mananampalataya. Dahil ito po ay hindi po kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Kaya po kailangan po natin na magpasalamat sa mga bagay na nangyayari sa buhay po natin. Wag po nating maging attitude nga po yung hindi tayo magpasalamat. Lalahanin po natin yung mga bagay na nangyayari sa atin, lalo na at pinagpe-pray natin at nilalapit natin sa Panginoon. Yun po yung kalooban ng Panginoon. Minsan tayo, ito rin sabi ko pa kanina, kalooban na ng Panginoon, pero tayo pa rin yung lumalayo. Pero kailangan po nating mag-ingat sa lahat na nangyayari po sa buhay natin. Itanong po natin sa Panginoon sa ating mga desisyon.
kung ito ba ay kalooban ng Panginoon. Minsan po, tayo po yung mga tao na akala natin ang bawat desisyon natin ay will ng Panginoon. Pero tayo rin po yung nasusunod po na alam po naman po natin na minsan is hindi naman po talaga kalooban ng Panginoon. Sa buhay po natin, akala natin tama, pero may ginagawa kang bagay lalo sa sarili mo, mong desisyon na yun po ay alam po na may desisyon na nandiyan na po yung desisyon nyo eh. Minsan po tayo po yung nangunguna sa desisyon na tama yung gagawin ko pero sa totoo lang po is hindi. Pero pag po sa desisyon yun po sa desisyon po minsan kumbaga sa ano sinasaway po natin yung gusto ng Panginoon. So ibig po sabihin is talagang pag hindi po kalooban ng Panginoon yung bawat desisyon po natin, lagi pong may nakahadlang, may humahadlang po. Kaya po ito po is kung ano po yung kalooban ng Panginoon sa atin, yung ating mga desisyon, yung mga nangyayari sa buhay po natin, alam natin na tama, is isa rin po na magpasalamat po tayo sa Panginoon. Isa po, be thankful po talaga kasi sa nangyayari po sa mga buhay natin. Marami po talagang mga pagsubok, maraming trials and testing na binibigay po sa atin dahil alam naman po natin na yung trial and testing po na binibigay po sa atin is kaya naman po natin eh. Hindi po ibibigay ng Panginoon ang mga bagay po ang mga pagsubok na yun kung hindi natin kaya. Bawat problema po is may solusyon. Kaya po ang nangyayari po, minsan talagang tayo po is kailangan nating gawin na kailangan nating maging matatag, kailangan nating humarap, kailangan nating tumayo kung ano man yung mga nagiging problema sa buhay po natin. Minsan po, bilis nating magpasalamat, di ba? Ang bilis nating magpasalamat sa ating mga employer, sa ating mga kaibigan. Pero hindi po natin alam na ang nagbibigay po ng trabaho, ang nagbibigay ng increase ng sweldo, ito po ay ang Panginoon po. Ang Panginoon po ang nagbibigay nito. Hindi naman po kung sa ano is ginawa lang silang instrumento para po tayo tayo magkatrabaho, para magkaroon po para tumaas yung sweldo po natin at sa mga bagay po sa pamilya natin na nakakaroon po ng mga blessing, yung po ang Panginoon ang kumikilos. Ang Panginoon po ang kumilos noon. Siya po yung naging talagang naandyan po talaga na alam na po ng Panginoon na kung ano yung dapat na ibigay na para sa iyo. Siya po yun din po ang siya rin po ang nagbibigay like sa pamilya po natin, sa ating mga mahal sa buhay. Yun po yung talaga ang Panginoon is bumaharap po talaga na talagang naandyan po talaga na ibibigay po ng Panginoon kung ano yung nararapat nga po sa atin. Kaya patuloy nating bigyang pagkilala at pasasalamat sa harapan ng ating Panginoon. Salamat po kasi ang Panginoon po talagang ay bibigay po ang lahat. Kaya thank you Lord for everything that you have done. Kasi mga kapatid, hindi po natin masusukat ang lahat po ng mga kabutihang ginagawa po ng Panginoon sa ating buhay. Kaya po, kailangan po natin tayong magpasalamat sa Panginoon. Huwag po nating i-neglect yan. Kailangan po nating maintindihan na yung pagmamahal po ng Panginoon sa ating buhay, sa sitwasyon na nangyayari po sa ating buhay, hindi tayo po pinababayaan ng Panginoon. Hindi po tayo iniiwan. Dahil kahit pa po kahit po ilang beses na tayong nadadapa sa buhay po natin, pero pagbangon po natin, andyan pa rin po yung Panginoon, andyan pa rin po na talagang ang pagkilos po ng Panginoon, talagang yayakapin ka ng mahigpit at mararamdaman mo yun. At ang Panginoon po, kailangan po talaga tayong magpasalamat sa bawat oras, kahit nasaan man tayo. Be thankful to the Lord kung tayo po ay minsan may nagagawa, yung ating mga kasalanan na minsan tayo nagagawa, pero tanggap pa rin po tayo ng Panginoon, tatanggapin po tayo kahit pa po anong estado po ng buhay natin is talagang yung pagyakap ng Panginoon is talagang andyan. Kaya po sa bawat isa po sa atin na
magkaroon po tayo ng puso talaga na talagang ang bawat nangyayari po sa buhay po natin is tayo po ay magpasalamat sa nangyayari sa bawat sitwasyon ng buhay po natin na tayo lang po yung hindi kumikilos. Tayo lang po yung lumalayo sa Panginoon. Kaya yung pagpapasalamat po natin, bigyan po natin ng, ng talagang ibigay po natin ng buo. Alam po din natin na minsan tayo po ay na tayo po talaga yung takot po natin, yung takot natin sa buhay natin, yung emosyon natin, minsan po is talagang andun na po eh. Kaya lang minsan talagang ang Panginoon, ang tayong mga tao, kasi yung puso po natin, minsan po is hindi po talaga, yung faith po natin, is minsan hindi po natin na iibigay ng buong buo kung ano po yung pananampalataya na ibinibigay natin sa Panginoon. Kaya minsan, hirap kang magpasalamat kasi, hirap po tayo magpasalamat kasi nga, hindi mo tanggap, hindi mo ma-open yung puso mo na ang Panginoon is andyan na hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Yun po yung isang napakaganda talagang revelation na talagang umano po sa akin na talagang hindi ang bawat pagsubok, ang bawat takot, emosyon sa buhay po natin is talagang doon po na luminaw din po sa pag-iisip, sa isipan ko na talagang nandun lang po yung takot eh. Nandun po yung takot, nandun po yung hindi lang po talaga yung ibigay, dapat po talaga natin is ibigay yung faith na yung pananampalataya talaga sa Panginoon na talagang siya, kailangan po nating isik siya palagi, kailangan po nating gawin kung ano yung kalooban ng Panginoon na ibinigay po sa atin. Alam ko po na kahit sa akin, aminado po ako na talaga minsan is ako po yung lumalayo. Pero as of now po talaga is talagang andyan po ang Panginoon. Alam kong hindi niya ako iiwan, alam kong hindi niya tayo iiwan. Kaya huwag natin alisin po sa buhay po natin na kung ano man po yung nangyayari sa buhay po natin, kung ano yung mga pagsubok is ipagpasalamat po natin. Kasi diyan po tayo lumalakas sa mga pagsubok, diyan tayo lumalakas, diyan tayo kumbaga, diyan tayo nagiging mainit sa Panginoon, diyan po sa mga nangyayari. Kaya ibigay natin kung ibigay natin sa Panginoon, kasi is kailangan meron tayong kahit na nandoon yung pagsubok, pag ikaw talaga is naglingkod sa Panginoon, pag nandiyan ang pagsubok, pero meron ka pa ring joy, meron ka pa ring masaya pa rin yung puso mo na naandyan ka, na naglilingkod ka sa Panginoon, na kahit alam mo ang pagsubok, andyan lang yan, tabi lang natin yan, pero pag nagpuri ka sa Panginoon, pag nagsik ka sa Panginoon is talagang mahal ka ng Panginoon, talagang hindi ka iiwan. Yun lang po ang maiksing sharing ko ngayong gabing ito, na alam ko ang Panginoon is kumilos, at alam ko sana po is merong nagising o nakapukaw na kailangan natin talaga be thankful po talaga tayo sa araw-araw na nangyayari sa buhay natin. Yun po yung isa sa mga na talagang una kong talagang bigay po natin yung pasasalamat ng buong buo sa ating Panginoon. Dahil kung wala naman po ang Panginoon sa oras pong ito, is wala rin po tayo. Dahil ang Panginoon po talagang pinapalakas po tayo basta lagi pong ay yung faith po natin is andyan po. Wag nating hayaan na ang ating pananampalataya is mabawasan. Kailangan ito is dagdagan, kailangan tumayo tayo sa kung ano man yung nangyayari, na ibigay po natin sa Panginoon ang lahat na dapat nating gawin. Yung kalooban ng Panginoon is ibibigay po sa atin. Manalangin lang po tayo, mag-pray lang po tayo, at yun po ay talagang napakasarap po talaga ng kasama natin yung Panginoon sa buhay po natin. Kaya praise the Lord po, dahil sa gabing ito is
Ito po yung maiksing sharing ko. Kaya po tayo po manalay. Diyos naming Ama, salamat po Panginoon sa gabing ito. Salamat Panginoon sa mensahe na binigay mo po sa amin na sana po ang mga nakinig is magising na matuto silang magpasalamat. Ano man po yung nangyayari sa buhay po natin, sa buhay nila, is yung po yung napakaganda na binigay mo po sa amin, Panginoon, na matuto kami na magpasalamat sa lahat ng ginagawa mo po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito na alam namin, Panginoon, na kikilos ka sa mga tao na alam namin na naandyan na nanghihina, naandyan na, na alam ko, Panginoon, na pinupukaw mo sila sa kanilang ginagawa. Kaya marami pong salamat, Panginoon, sa gabing ito at ikaw po, Panginoon, ang magbigay sa amin ng kalakasan. Alisin mo po, Panginoon, yung takot, alisin mo yung emosyon sa buhay namin. Panginoon, ikaw lang, Panginoon, ang kikilos sa aming mga buhay, sa aming pamilya. Ikaw, Panginoon, ang magbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Kaya marami pong salamat sa iyong dakilang pangalan ng iyong buktong na anak na si Jesus. In Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po.